So mga kaibigan, bago tayo matulog, basahin muna natin ang ika-23 bersikulo. Kung ano nga ba ang pakay ng paggawa ng Diyos ng babae at pagdala niya ngadto doon sa lalaki. At sinabi ng lalaki, sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Okay. Alam na ng lalaki siguro. Kaya tinawag niya sa wakas daw. Sa wakas. Parang natuwa. Parang tuwang-tuwa siya. Sa wakas ito'y buto ng aking buto. Parang alam niya na sa kanya kinuha. Alam niya na ito'y buto ng aking buto. At laman ng aking laman. Alam na alam niya mga kaibigan. Kaya ang iba, minsan na yung tinatawag natin na minamaliit ang asawa dahil nga daw ay sila ang lalaki at sila ang may kapangyarihan. Pero hindi sa lahat ng oras at hindi sa lahat ng panahon ay pwede nilang panindigan ang pagiging sila. Dahil sila ay magkatuwang, ibig sabihin pareho-pareho sila. Kahit sabihin natin na sa kanya kinuha, dahil yun ay kinuha sa kanya upang magiging kanyang katuwang, hindi kanyang magiging alipin. Katuwang, ibig sabihin, katuwang mo sa mga bagay na gusto mong gawin, hindi alipin na sa kanya mo lahat ipagagawa ang mga bagay na gusto mong gawin. Ikaw, parang ano ka lang, tanggap ng malinis, walang ginagawa. May tungkulin ka pa din. Bilang lalaki, tungkulin mo ang pangalagaan siya dahil siya ay parte ng iyong katawan. Gaya ng pangangalaga mo sa iyong sarili, ganun din ang pag-aalaga mo sa kanya. Kaya mga kaibigan, sa mga kapwa ko dyan, sana malaman ninyo ang katotohanan to ang gapihin ng inyong mga asawang babae, lalo na sa mga nang-aapi ng mga asawa dyan. Sana malaman ninyo na sila ay parte ng inyong katawan at kung paano niyo alagaan ang inyong katawan, ganon niyo hindi sila alagaan. Mas baling alagaan nyo sila kaysa sa inyong mga sarili, mga kaibigan. Pero hindi din pwedeng hindi mo alagaan ang iyong sarili at kailangan mo din alagaan ang iyong sarili. Pero kagaya ng pangalaga mo sa iyong sarili, ganon din ang pag-aalaga mo sa kanila. Dahil nga sila ay parte ng iyong katawan, mga kaibigan. Ayun lang mga kaibigan, na sana nakapagbigay ako sa inyo ng konting kaalaman. Ingat kayo palagi.